Pinoy P. I-share ko lang tong nangyari sa akin last month. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sleep paralysis lang ba talaga yun o kung may ibang nilalang na pumasok sa kwarto ko. Mga bandang 2:30 AM na ako nakauwi galing sa overtime sa trabaho. Pagdating ko sa bahay, diretso ako sa kama. Wala nang ligo-ligo pa. Wala nang ayos. Pinatay ko ang ilaw. Sinarado ang pinto. Tapos natulog agad. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Parang may kakaiba akong naramdaman. Nagising ako. Pero hindi ako makagalaw. Gising ang isip ko. Pero parang may humahawak sa buong katawan ko. Hindi ko maigalaw kahit daliri ko. Hindi rin ako makapagsalita. At dun ko siya nakita. May aninong nakaupo sa dibdib ko. Hindi malinaw ang itsura. Parang usok ang katawan niya. Pero ramdam na ramdam ko ang bigat. Mabigat na parang dinidiin ako pababa sa kama. Tapos may narinig akong boses. Bulong sa mismong tenga ko. Hindi ka makakatakas. Paulit-ulit. Hindi ka makakatakas. Pinilit kong kumilos. Pinilit kong isigaw ang pangalan ng nanay ko kahit sa isip lang. Pero wala. Wala akong magawa kung hindi ang umiyak sa loob-loob ko. At yun ang mas malala. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Wala namang gumalaw, pero dahang-dahang bumukas. At sa dilim ng siwang ng pinto, may dalawang mata. Namumula. Tinititigan ako. Doon ko na-realize. Yung anino sa dibdib ko, hindi siya ang pinakamalakas. May mas nakakatakot pa. At papalapit ito. Sa kabigla, parang may kumalas sa katawan ko. Bigla akong nakagalaw. Binuksan ko agad ang ilaw at sumigaw. Pagtingin ko sa paligid, wala na yung anino. Sarado na ulit ang pinto. Pero simula nun, hindi na ako natutulog na patay ang ilaw. At kahit gaano kainit, hindi ko na isinasara ang pinto ng kwarto ko. Kasi ayoko nang makita uli kung ano man yung nandoon sa dilim.